Mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa. A blessed Tuesday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos sa araw na ito na muli tayo ay gaganap ng ating daily devotion. Narito po tayo ulit sa ating Seeking God in the Morning. Dito sa ating Light of Life Facebook page. Ayan. At tayo ay narito na sa ating last week nitong ating topic na leadership and action. So, tulad po ng dati, bago tayo magsimula sa ating gawain, gusto ko pong hilingin ulit ang bawat isa na yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po ulit sa oras na ito. Maraming salamat po ulit, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po kami ng iyong banal na spirito at samahan mo po kami sa gawain na ito. Gabayan mo po ang iyong lingkod na siyang mangunguna sa gawain na ito. Ikaw po nawa ang gumabay sa akin, magkaloob sa akin ng karunungan para maibahagi kong iyong mga salita ng tama at may kalinawan. Haplusin mo rin po, Panginoon, ang bawat isa na nakakasama namin online, nanonood ng replay ng live na ito, na ikaw po nawa ang gumabay din at humaplos sa bawat isa. Ikaw po ang magkaloob ng pangunawa upang ang lahat ng mga salita mo, Panginoon, ay tumanim sa kanilang puso't isipan at patuloy na maipamuhay nila. Tulungan mo, Panginoon, na ang liwanag na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay siyang laging makita sa aming mga buhay. Haplusin mo rin po ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo pong pagkalooban, Panginoon, ang kagamutan, kagalingan at katagumpayan, Panginoon, sa mga pagsubok na ito. At mapatuloy mo po nawang linisin ang aming puso't isipan. Patawarin mo kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Ito man po ay lihim o hayag. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Ayan. At kahapon, no, tinalakay natin yung napakahalagang pag-transfer, no, ng yung about sa legacy. Yan. At dito na tayo sa ating day 23. Ayan. So, mag-recap muna tayo, no? Pinag-usapan natin kahapon yung living the legacy. Ibinahagi natin binahagi ko, no, yung aking personal na karanasan tungkol sa aking mami, kung paano siya naging behind the scene, no, sa kanyang pamumuno at kung paano siya nag-iwan, no, ng matibay na marka sa buhay namin, sa aming pamilya, sa mga kasamahan sa iglesia, mga kapatiran, no, at naging inspirasyon siya, no, sa buhay ng bawat isa. At gayon din, syempre, naging inspirasyon namin siya dito sa paggawa namin ng church bulletin. Siya na unang nag-encourage, no, sa akin para simulan ito. So ngayon, muli, ano, mapagpalang umaga sa ating lahat. So, kung ang legacy, no, ay ang binhi na itinanim sa atin, no, or the passing, no, of torch. Ayan. Yung passing naman of torch. Ito naman yung pagtitiwala sa iba, no, na alagaan yung binhi na ibinigay. So, yung legacy, yun yung binhi. So, yung passing of torch, ito yung pag-aalaga. Yun. So, sorry, no, medyo naguluhan ako dito sa binabasa ko. Ayan. So, ang isang leader na mahusay, no, ay hindi nagtatapos sa kanyang sariling tagumpay. Siya ay nagtatapos sa paghahanda ng iba pa na magpatuloy nito. Ayan. So, dito sa ating week 4, nandito tayo sa Legacy and Sustainability, the lasting impact. Ito po yung last week natin dito sa ating Leadership and Action.
At ang title ng ating Day 23 series is Passing the Torch or ang paghahanda sa susunod na henerasyon. Bago po tayo magpatuloy, tulad ng dati, basahin po muna natin yung ating Bible verse na matatagpuan natin sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 2. Ayan. So, 2 Timothy, chapter 2, verse 2. Dito sa ating King James Tagalog Version, ito po yung sinasabi. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Amen, amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Sa buhay ng isang leader, darating yung punto na kailangan mong ilipat yung sulo o yung responsibility sa iba or i-transfer yung responsibility sa iba. So tulad nung nakwento ko kahapon sa amin ni Mami, nagtiwala siya noong 2005 para sa pag-layout ng church bulletin kung saan in-encourage niya ako na simulan ito. At ang syempre nung in-encourage niya ako, siya pa rin yung on top doon, siya yung editor, siya ang, kumbaga inuutosan niya ako kung ano yung gagawin ko, ganyan, At ito ay nung buhayin namin, nung 2019, ito yung pinagkatiwala niya sa akin, nagawin ko na ng ako talaga yung mag-lead. So, sabi nga sa binasa natin kanina sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, ang ating layunin ay hindi lang ang mag-lead, kundi ang mag-multiply ng leader na makapagtuturo naman sa mga iba. Ang paglipat ng sulo ay nangangailangan ng humility. Kailangan mong tanggapin na darating yung oras na hindi na ikaw yung bida o yung tagagawa. Yan. So, ang vision na simulan mo yung dapat maging mas malaki pa, habang pinapasa mo ito sa susunod na henerasyon. So, yun yung goal, Ang pagtitiwala mo sa iba ay isang paraan ng pagpapatibay ng vision. Hindi ito nakadepende sa iyo, pagpapatibay na hindi lang nakadepende sa iyo yung vision na yun, kundi ito ay nakadepende sa ating Panginoong Diyos. Kapag nagpasa tayo ng torch, hindi ibig sabihin ay tapos na yung trabaho natin. Ibig sabihin, nakita natin, ang vision ay ligtas sa kamay ng mga susunod na leader. Ayan. Meron ding isang sa Bible na gusto kong tignan natin. Basahin natin yung ating Bible verse dito. Ayan, basahin natin yung nasa unang Kronika, Kapitulo 28, versikulo 20. Ayan. So, ito ang sinasabi. At sinabi ni David kay Solomon na kanyang anak, magpakalakas ka at magpakatapang ka at gawin mo. Huwag kang matakot ni manglupaypay sapagkat ang Panginoong Diyos na aking Diyos ay sa iyo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan man hanggang sa matapos ang lahat ng gawa sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon. Napakaganda, Muli, hinihiling natin sa Panginoong Diyos na patuloy na basbasan ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ang pinakamalaking halimbawa ng pagpasa ng sulo sa Biblia ay ang kwento ni Haring David at ng kanyang anak na si Haring Solomon. Si David ay may vision na magtayo or patayo ng templo para sa ating Panginoong Diyos. Pero ang ating Panginoong Diyos ang nagsabi na si Haring Solomon ang magtatapos nito.
isipin mo ang humility ni Haring David. Nag-ipon siya ng materyales, gumawa ng plano, at naghanda ng lahat kahit alam niyang hindi siya yung bida sa pagtatapos nito. Sa halip na maging passive sa vision, sa halip na maging possessive sa vision, binigyan niya si Haring Solomon ng full support at pagtitiwala. Ang leadership in action ay nangangailangan ng ganitong uri ng pagtitiwala. Ang vision na ibinigay sa atin ay hindi natin pag-aari. Ito ay sa ating Panginoong Diyos. Kapag nagpasa tayo ng torch or responsibility, hindi ibig sabihin na hindi ibig sabihin na tapos na yung trabaho natin. Ibig sabihin, nakita na natin yung vision. Yung vision na mula sa Panginoong Diyos ay ligtas sa kamay ng mga susunod na dapat na maging leader. So, ang paghahanda sa susunod na henerasyon, gaya ng ginawa ni Haring David para kay Haring Solomon, ay ang pinakamataas na uri ng pag-ibig sa mission. Hindi ito pag-iwan, kundi pag-empower sa kanila para maging mas mahusay pa sila, no, kesa sa atin. Ayan. So, napakagandang paalala ito sa atin, napakagandang tignan natin, no, itong side na itong part ng passing, no, the torch. So, dito sa ating in action challenge, no, so every every topic tayo, every day meron tayong in action challenge, at yung in action challenge natin sa araw na ito, sa umagang ito, is the torch passing identity. The torch passing identify. Ayan. So, mag-isip tayo ng isang responsibility o gawain na kasalukuyan nating hawak. So, ano ba itong gawain o kasalukuyan nating hawak? So, ako yung church publication, isa ito sa pinagkatiwala sa akin ng aking mother, no, na siyang hawak ko ngayon, pinangungunahan ko ngayon. At the action, no, sino ang taong pwede mong turuan o i-mentor para gawin ang gawain ito sa susunod. Ayan. Marami tayong mga kabataan na very willing na matuto at gustong mas ma-expand pa, no, yung kanilang kaalaman. Pero ang pinakamahalaga dito sa pagpili para sa akin ay yung panalangin. Ipanalangin mo at ililid ng Panginoong Diyos yung tamang tao na pwede mong i-train, pwede mong alagaan, no. Kaya nga ang pag-prepare, no, ng legacy, hindi ito dapat kung kailan ka mahina na, dapat kung kailan ka malakas, dapat doon ka nagpa-prepare, no, ng mga susunod sa iyo. Ayan. So dito, no, sa ating in action challenge, so basahin ko ulit, no, sino ang taong pwede mong turuan o i-mentor para gawin yung gawain na ito sa susunod. So ngayong araw na ito, maglaan tayo ng oras para makipag-usap tayo sa kanila, ipakita natin kung bakit, no, kung bakit yun yung ginagawa natin, or so hindi lang, no, ang kung papaano, no, kung bakit natin to ginagawa. Hindi lang natin dapat ituro sa kanila yung ito gawin mo, kung bakit natin ito ginagawa. Magsimula tayo mag-invest, no, sa pag-iwan ng kakayahan sa kanila. Ayan. So muli, a blessed morning po ulit sa ating lahat. Napakagandang napagbulay-bulayan ulit natin. So we are only down to ilang topics na lang. So tomorrow meron tayong dalawang combined topic. Yung ating day 24 and 25, magkasama po yan. And then day 26, and then 27 and 28 ng Friday. So we are only down to 5 topics para matapos natin itong ating leadership in action.
na series natin. Napakasaya. Ayan. So muli, mapagpalang umaga sa bawat isa. Bago po tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng karunungan, kaalaman, Panginoon, kung papaano kami magpapasa, Panginoon, ng torch, ng vision, ng gawain, Panginoon, para sa mga susunod na henerasyon. Ama, maraming salamat din sa pagpili sa amin na pangunahan, Panginoon, yung mga responsibilities na inatang mo sa aming mga balikat. We are so blessed, Father, na kami ay ginagabayan mo, kami ay tinutulungan mo, Panginoon, para maipagpatuloy ang vision na itinanim mo sa aming puso. Ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa, proyekto, at gayon din sa aming pagtuturo o sa pagiging mentor. Ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng wisdom para magabayan namin ang susunod na henerasyon. At muli, ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa ating lahat. And para din sa mga manunood ng replay ng live na ito, maraming salamat, and to God be all the glory. Take care. God bless.